Hello guys! Hello Pisces! Welcome dito sa aking channel, Kapalaran 888 Pisces. This is general weekly tarot reading. So, tingnan natin Pisces ang last week ng August 2025. So, nasa last week na tayo. Okay? So, this is general. So, please connect your intuition sa lahat ng baraha na lumalabas dito sa ating channel. Or sa ating baraha, or sa ating tarot. Okay, so thank you sa lahat ng Pisces na naandito sa aking channel. Okay, thank you sa inyo lahat guys. I hope na maging masaya kayo sa linggong ito. I hope na makaresonate kayo. I hope na walang masyadong stress sa linggong ito para sa inyo. Okay, Pisces. Okay, Pisces. First two cards tayo. Yung unang barahan na lumabas sa'yo is number 25. 5 plus 2 is 7. So, this is deceit. Envy, deceit. Sinasabi ng baraha sa'yo, Pisces, na mag-iingat ka sa last week ng August 2025. Kasi merong mga tao sa paligid mo. Okay, merong mga tao na wait lang guys. Merong mga tao na posibleng naiinggit sa inyo. Okay? May mga tao na parang literal na nakatingin sa'yo. Pwedeng they stalk you in your social media accounts or sa literal ito. For example, kapitbahay, kakilala, kamag-anak. So, maraming mga tao na interesado sa buhay mo ngayong linggong ito. Okay? So, parang, ang nakikita ko sure dito na, kasi this is the last week eh. So, pwede kang pag-usapan, even your family. So, mag-ingat ka kasi possible marami kang kapamilya na may inggit sa'yo or naiinggit sa'yo na pwedeng ikaw yung maging topic nila sa kanilang conversation, sa video call, sa GC, or sa kahit anong social media platform. So, sinasabi ng baraha sa'yo dito na may isang tao dito na parang ang taong ito ay sobra-sobrang naiinggit sa'yo. Ang taong ito ay sobra-sobrang parang hindi niya makontrol yung inggit niya sa'yo. And yung taong ito ay naghihintay siya na madapa ka, naghihintay siya na bumagsak ka sa buhay, naghihintay siya na may mangyari hindi maganda laban sa'yo. So, be careful sa taong ito. Okay? So, kahit na sino siya, especially sa usaping pera or sa usaping relationship or sa kung ano pa man, basta mag-iingat ka sa linggong ito sa inggit. Okay? And sa panluloko din. Okay, next card natin is Door to Value. Congratulations sa lahat ng Pisces. Kasi mangilan-ngilan sa inyo dyan ay, kasi this is 3 plus 1 is 4. Is financial stability, door to value. There's an opening. So, may magbubukas na opportunity, financial opportunity, may darating na pera. Maybe this is parang expected and unexpected money coming. Pwedeng sweldo kasi ang reading na to is from 25 to 25 of August until 31. So, pwedeng yung iba sa inyo dyan ay susweldo na. 'Di ba? Pwedeng yung iba sa inyo dyan, makakatanggap na kayo ng sweldo nyo. Okay? And, yung door to value dito, sinasabi ng baraha sa'yo na, for example, yung mga Pisces sa inyo na siguro madalang yung balance sa pera, like marami kayong mga problema sa financial. This week, sinasabi ng baraha na may mga parang sudden wealth, sudden income, sudden financial flow or windfall na posibleng darating sa inyo, Pisces. So, ito yung kailangan yung bantayan, ito yung kailangan yung paghandaan. Alright, so, tingnan natin dito sa second deck mo, Pisces. Ay, sorry. Wait lang guys. Ang laki kasi na ito eh. Just ang dulas pa ng mesa natin. Okay, pasensya na.
Okay, Pisces. Please connect your intuition sa lahat ng cards na lumalabas dito sa iyong reading. Okay, Pisces, this is your first card. First card is 5 of Swords. Second card is 9 of Cups. 8 of Pentacles. Wow. So, there's 8 of Swords. Okay. And King of Pentacles. Sa ilalim ng Pisces is Temperance. Okay, Temperance and Ace of Wands and Hangman, Justice. So, pwedeng mayroon ditong mga Pisces na possible na mayroon kayong kaso na kinasuhan, may kinasuhan kayo. So, maybe you're waiting for the justice. You're waiting for the karma. And siguro sa linggong ito, sinasabi ng barahan na pwedeng ma-delay siya. Okay, so there's a result. Like this is the result or maybe contract signing of ano pa man, papeles, dokumento. Halimbawa, nag-aasikaso ka ng mga papeles ng pamilya mo, like for example, passport, visa, ano pa ba, mga government papers, or pwedeng pirma, renewal of contract, or ano pa man. Sinasabi ng bara sa'yo dito na possible na hindi mo na siya matuloy or hindi pa siya matutuloy sa linggong ito. So, if you're expecting financial, like for example, ang tawag dito, completion, sinasabi ng bara sa'yo na kailangan mo magpasensya kasi pwedeng ma-delay siya, okay, for 1 week. Pwede siyang ma-delay for 1 week or pwedeng hindi mo na siya matuloy sa linggong ito, okay? Alright, so, Pisces. First card mo dito is 5 of Swords. So, there's a parang conflict. Maybe this is about conflict of information, conflict of communication. Communication conflict to eh. Parang halimbawa, posibleng may mga tao na nami-misjudge ka, nami-misinterpret yung mga ginagawa mo sa buhay. But this one, sinasabi ng barahan na stop parang proving yourself. Okay? Tapusin mo na, huwag ka nang mag-prove ng sarili mo. Okay? Okay lang yun na isipin ng mga tao na okay lang yun na ma-misinterpret ka nila. Okay lang yun. Kaya hindi mo dapat na ipaliwanag yung sarili mo. Okay? So, this one, sinasabi ng barahan na as much as possible, tapusin mo yung August na matiwasay. Tapusin mo yung August na walang conflict. Okay? So, like for example, kung makakatanggap ka, kaya may Temperance sa likod kasi possible na makatanggap ka ng kwento, balita na galing sa mga deceitful na tao na kailangan mong magkaroon ng pasensya kasi pag wala kang pasensya, pwedeng mainis ka eh, 'di ba? Okay, mga chismis na yan. So, kailangan mong magdahan-dahan. Kailangan nating magpasensya sa linggong ito. There's a 9 of Cups dito, tapos 8 of Pentacles, tapos 8 of Swords. So, doon sa mga Pisces na siguro walang trabaho, maybe you're unemployed, maybe sobrang nahihirapan ka sa trabaho mo, or may business ka pero hindi masyadong maganda yung takbo ng business mo. Sa linggong ito, sinasabi ng baraha mo na isang dream success about your job, about your business, about financial. So, nakikita natin na itong King of Pentacles resonated sa door to value. Yun, pwedeng makahawa ka ng maraming pera sa linggong ito. May dumating sa'yo, maybe sa bank account mo, may mag-send, or pwedeng sweldo, parang ganon. So, sinasabi ng baraha sa'yo dito na lahat ng sacrifices mo, lahat ng pagod, puyat, pag-overtime mo, ay may katapat na financial outcome or financial result, diba? So, etong King of Pentacles, door to value, okay, na pwedeng, halimbawa na kung magkano yung perang ito na darating sa'yo ngayong linggong ito, makakatulong to sa'yo and the rest of your family para makaalis kayo sa financial scarcity or financial problems, makabayad sa mga bills or matapos yung mga obligations and duties and responsibilities about sa money. Nakikita rin natin dito na
Siguro may mga Pisces na pwedeng may mga okasyon sa pamilya. Like may mga birthday celebration, may mga wedding anniversaries, or any occasions na pwedeng mangyari sa linggong ito. But sinasabi ng barahan na wala ka doon sa okasyon na yon kasi nakafocus ka sa pagtatrabaho. Okay? Busy ka sa paghahanap buhay. Okay. Okay, Pisces. Tingnan natin. The Hermit, Zero the Fool, King of Cups, okay, the Sun, and Page of Pentacles. Sa ilalim mo dito is King of Pentacles. So, it's double confirmation yung King of Pentacles and Three of Swords. So, parang sinasabi ng bara sa'yo na possible na may kapamilya ka kasi this one is your family. Diba? Kapamilya. May hidden siya. So, may mga kapamilya kayo, kadugo, na may parang hidden hatred sa inyo. Diba? Parang may mga plano silang masama laban sa inyo. May hidden na galit, sama ng loob, yung kapamilya mo na to, about money. Like for example, maybe yung mga kapamilya mo na yan, kasi ito marami siya. 1, 2, 3, 4, 5. Okay? So, ikaw to, Queen of Cups. Sinasabi ng barahan na to, it's because of money. May kapamilya ka na posibleng may sama ng loob sa'yo, galit sa'yo, na parang, nakatago siya. And, galit na galit sila sa'yo. Parang ganun. Galit na galit sila. Maybe this is your family or someone siya na supportado mo siya financially or emotionally before. And then now, parang wala ka ng pakialam sa kanila. Parang ganun. So, medyo yun ang nakikita natin na mga tao. Okay. So, the Hermit, Zero the Fool, King of Cups, the Sun, and Page of Pentacles. So, congratulations Pisces kasi same energy, same blessing ito. Page of Pentacles, isang financial, new beginnings, financial windfall, ang posibleng darating sa'yo sa future. Ito ay future ha. And this one, ay posibleng maraming opportunities ka. Like, halimbawa, may mga Pisces dati na nahihirapan kayo mag-apply ng trabaho, nahihirapan kayo maghanap ng pwedeng negosyo. Simula sa linggong ito, marami kang maiisip na pwedeng simulan. This is the new beginnings, diba? Parang sinasabi dyan sa'yo ng Zero the Fool na left and right, mayroon kang choice and options na mahanap, okay? Para maging balance yung iyong financial or emotional, para maging masaya ka. So, maraming rason sa linggong ito para mag-celebrate. Kahit sabihin natin na, like for example, may mga in-expect kayong dokumento na hindi dumating, like may in-expect kayong kontrata na pwedeng permahan, pero pwede siyang ma-delay, but sinasabi ng bara sa'yo na don't worry because this is the parang new beginnings. This is the new beginnings para sa kapayapaan, emotional happiness, financial happiness, contentment, achievement, satisfaction. And this is the starting point ng parang sinasabi ng bara sa'yo na magiging sobrang stable and secure yung buhay mo. Lalo doon sa parang wala ng yung parang feeling nyo nasa restricted kayong sitwasyon or parang feeling nyo nasa sitwasyon kayo na wala ng solusyon. Okay? And yun, I hope na makaresonate ka dito, Pisces. Okay? So, please connect your intuition sa lahat ng bala. Thank you guys. Bye!